Magandang morning mga kasambahay. Ngayon po yung araw ng Martes, unang araw sa buwan ng Enero 2019. Ako po si Atty. George Erwin Garcia. Ako naman po si Atty. Mimi Sandoval. At ito ang Huntahang Legal. At syempre mga kasambahay, nandito pa rin ang ating guest co-host, ang future attorney na syempre si Princess Lay Domingo. Good morning po and happy 2019. Happy 2019. sa Ano ating po mga lahat. kasambahay, kayo ba ay naputukan? Kayo ba ay tumataba-taba na dahil sa sobrang dami na inyong kinakain? Sunod-sunod po. Ano ba ang inyong New Year's resolution? Yan. Ano ba expectation mo? Ikaw, Princess, New ano Year's expectation mo sa 2019? 2019 ako, God willing po, sana makapag-take na ako ng November bar. Ayun naman. Nako. Yun naman ang God willing po. mangyayari na Claim yan. na po natin. Oo. Para Kaya kay abolish ko na Princess. ang bar. Diretso na po. Diretso na, lawyer ka na kaagad. At ikaw naman, Atty. Mimi. Siguro po, mas madaming opportunities, less stress, pero more grateful po sa mga mangyayari for 2019. At ako naman po, ang akin naman para sa ating mga kababayan, sa ating bansa, sana nga mas maging maunlad pa ang ating bayan. At the same time, sana nga mawala na yung gulo. At mawala na ang mga hidwaan dito sa ating bansa. At the same time, medyo maging fair ang mga tao sa bawat isa. 2019, Opo. isipin nyo, isang na lang taon, 2020 na. Grabe. The fact na tayo po nasa 2019, ipagpasalamat po natin lahat yan mga kasambahay. Yan, nakikita nyo kami dito, napapanood po ninyo. But at the same time, kayo lahat ngayon ay buhay at may pag-asa ang bawat araw ng ating pamumuhay. 2019, kung kayo man medyo hindi naging successful noong 2018, binigyan pa kayo ng isa pang taon para kayo maging successful naman. Yan ang pinaka-importante. Yung positivism. Yes. Yun ang kailangan, you must always look positive and you look something positive sa isang bagay. And look for the silver Silver lining. lining. Ano ko, parang natatandaan ko Alam niya yan yun, eh. Atty. G. Oo, parang natatandaan ko yan nung last year lang May eh. hangover pa eh. Pero mga kasambahay, dahil nga sa alam nyo, hindi namin ito natalakay noong bago nagbakasyunan, noong nakaraang buwan ng Disyembre, pero ito tatalakayin natin ngayon sapagkat magbabalikan kasi. Magbabalikan, mula ngayong araw na to, siguro yung iba hindi pa. Baka bukas pa o sa mga susunod na araw, tatandaan po natin ang lahat ng opisina ng gobyerno, at least ehekutibo, kahit ang hudikatura nagsabi walang pasok sa Enero 2, so bukas walang pasok. At the same time, yun naman mga estudyante, ang DepEd nagsabi na December 3 na ang pasok nyo para na mas January ma-enjoy. January 3 pala. Mahirap. Minsan ganun pag bipirma ka, 2018 pa rin. May susulat ka, 2018 pa rin. Pipirma ka ng cheque, 2018 pa rin. Kaya tatanda natin, 19 na po, 19. 2019. 2019. Oo. So, yun yung pag-uusapan po natin ngayong araw na to, Princess at saka Atty. Mimi, yung tungkol sa ano ba yung mga karapatan nung mga passengers Yan. na sumasakay sa mga eroplano. Napaka-importante po yung mga Timely kasabay. po. Timely. Pasensya na hindi namin ito natalakay siyempre doon sa panahon na tayo magbabakasyonan. Ito'y pauwi na tayo. Opo. Kaya timely po. Baka maya-maya madami kayo na-experience na naman dyan delayed flights. Nako, sunod-sunod po yan. Baka maya-maya kayo hindi napapakain dyan. O baka maya-maya pagkainit-init ng aircon kung saan kayo naan dyan. Yan ba'y kasama doon sa tinatawag na passenger bill of rights. Nako, pero sa mga may nais pong idulog na iba pang problemang legal, mamaya po ay susubukan nating sagutin ang inyong mga katanungan. Ipadala lamang po ang inyong mga tanong sa aming text line number 0966-940-1883. O kaya ay tumawag sa 442-6254. Pwede rin kayong mag-comment sa aming Facebook page. Hanapin lamang ang UNTV News and Rescue at Huntahang Legal. Ayun, 2019 mga kasabay, 2019, sa unang-unang araw ba naman ng 2019, andito kami, isipin nyo mga kasabay. Dedication. Oo, dahil sa aming pagmamahal sa inyo, dahil dito sa Huntahang Legal, lagi namin gusto kayong may natututunan na pag-aaralan sa ating mga batas. Mamaya po, mamaya mga kasabay, makakapanayam na po natin ang aming, hindi po namin kasi guest sa studio yan. Tatawagan namin, pagpaunlakan po na tayo matawagan siya sa telepono, si Attorney Willo Samodio. Siya po ay dating nasa, CAB, Civil Aeronautics Board. Lagi namin panauhin din yan dati dito sa atin sa UNTV. Kaya mga kasambahay, huwag kayong aalis. Sabay na po tayo napapanood at napapakinggan sa UNTV at Radyo La Verdad, 1350
Magbabalik po kami. Huwag po kayong alis. Nagbabalik po ang Huntahang Legal. At syempre, katulad nga po ng aming pinangako mga kasambay, ang ating pong tatalakayin sa unang-unang araw ng Enero 2019 na ito ay ang ating mga karapatan na sa bilang isang mananakay, lalong-lalo na sa mga eroplano, Atty. Mimi Opo. at Princess. At syempre mga kasambahay, ang ating pong panauhin, Atty. Mimi. Ang ating pong panauhin ay si Attorney Wirlo Samodia, ang legal advisor ng Civil Aeronautics Board. Panauhin natin yan sa telepono. Opo. Sir, magandang umaga po at maraming sa pagpapaulak po ninyo sa amin. Hello po, good morning po sa inyo, Attorney G, Attorney Mimi at Miss Princess. Ayun Umaga ako, pasensya na kahit ikaw ay aming na-istorbo, sir, pero napaka-importante po lagi ng inyong tinatalakay sa amin. Si Atty. Wirlo kasi, bilang chief head ng legal division ng Civil Aeronautics Board, lagi yan. Yung ibang mga, hindi kasi nila nakikita yung importansya, pero pag may problema na, lagi naman ini-istorbo si Atty. Wirlo. Sa kanya po ang takbo ka. Oo. Ayan, natawa ka agad si attorney, parang totoong-totoo. So ngayon habang wala pang problema. Oo. Sir, uunahan ko na po, ang kauna-unahan daw po na isa sa mga karapatan ng isang mananakay, lalong-lalo na sa aeroplano, ay yung tinatawag na yung right to be provided accurate information. Ano po bang ibig sabihin niyo po nun, sir? Opo, yung right po to be provided with accurate info po, yan po yung bago ka bumili ng ticket. Yes, sir. So pag ikay bibili ng ticket, obligasyon ni airline na ipaalam sa pasahero kung ano yung binibili niya. So ibig sabihin, sasabihin mo sa kanya kung ano ang nature ng ticket, kung yan by promo or regular ticket. Kung yan ay promo ticket, ano yung mga conditions. Yun. Kasi normally po doon tayo nagkakaroon ng problema sa mga promotional ticket. Mahilig kasi, alam mo na mga Piece of Pilipino, sir. fair. Piece of fair. Oo. Inaantay po yan ng lahat. Mahilig magtipid. So ngayon po, obligasyon ni airline na ipaalam kay pasahero kung ano yung mga restrictions o conditions ng kanyang ticket na binibili. Yes, sir. At obligasyon din naman ni pasahero na alamin yon. Kumbaga, kung meron siyang tanong, itanong niya kay airline. Okay. Yes, sir. Tapos, pag po nalaman na niya kung ano yung mga restrictions o conditions o kung anong ticket yung binili niya, that's the time na mamimili siya ngayon kung ano ba yung bibili niyang ticket o kung kanino siyang airline bibili. Yun po Ayun. yung right to accurate info po. Atty. Wirlo, kapag sinabi niyo po bang passenger, base doon sa batas, ang ibig sabihin nito, passenger ng isang eroplano, commercial man o yung Private o yung po. mga private po na inuupahan o nirerentahan natin? May difference po ba? Apo. Actually, sir, sa Air Passenger Bill of Rights natin, walang distinction kung Yun, yan ay maliwanag po yun. Opo. scheduled o charter. Pero syempre, pag personal yan, pag private use, hindi natin kasama yan. Yes, sir. Kasi it's not engaged in air commerce. So, kahit po yan ay charter, dahil po yung operator na chinarter nila ay engaged in air commerce, covered sila kasi commercial po sila eh. Ayun naman pala, oo. Isang-isa na lang, sir, question na, pasensya pa, mabilis kasi Okay lang po. napaka-importante lang din ng aking katanungan sa inyo. Yung sinasabi niyo, siyempre, pagka pasahero ka, Opo. pagka ikaw ay gusto mong bumili ng mga tinatawag na, yun, alam mo naman, yung mga discounted, yung pinag-uusapan natin kanina, yan pa pina-approve pa muna sa CAB? Ayan. Kinakailangan pa-approve ng mga airline po yan? Correct po. Yung pong mga ibinebentang ticket, mapa-regular, mapa-promo, mapa-discounted, yan po ay pinapa-approve sa CAB. Pag po nagbenta ng ticket na walang approval ni CAB, yan po ay bawal. Unauthorized ticket po yan. O pwede magreklamo yung pasahero. Pero liliwanagin ko lang po, no, kasi ang notion natin pag sinabing promo ay discounted ticket. Yes, sir. Hindi po, magkaiba po ang discounted Magkaiba yung dalawa. sa promo. Ayun. Opo. Ang promotional ticket po, pag sinabi nating promo fare yan na 100 pesos, talagang 100 pesos siya. Wala siyang pinanggalingan na amount. Amount, opo. Oo. Okay. Pag discounted, halimbawa, 70% off, ang original amount niya, let's say, is 5,000, binawasan mo na 70%. So, ibig sabihin, may pinanggalingan siyang ibang pamasahe, hindi yun ang original niya. Pero yung Ayun. promo ticket, that's the original fare. Ayun. Kasi magkaiba din po ng restrictions yung dalawang klase ng ticket na yun. Ayun. Ito, may Princess, baka may katanungan ka naman. Eto po, saan po ba pwede magreklamo kung mga nakakaranas nito ng mga paglabag sa Passengers Bill of Rights? Opo, ganito po yan. May mga tao po kami sa 31 commercial airports sa Pilipinas.
So, depende po sa operational requirements sa airport. So, ibig sabihin, meron mga airport sa 24/7. 24/7 din po yung tao namin. So, pwede po silang lumapit dun sa Passenger Rights Action Desk Passenger ng Rights CAB. Action Opo, Desk. sa Okay. lahat ng airports po yan sa Pilipinas. At may makakausap po sila doon na Passenger Rights Action Officer. Ngayon po, kung halimbawa tinatamad ang isang tao na pumunta sa desk namin at nandun siya sa pre-death area o nasa arrival siya, pwede naman po siyang tumawag sa aming hotline na 16566. Tapos, 16566. Hotline Yes, sir. po, hotline. Opo. hotline po yan. Ngayon po, meron po kaming nilaunch na Air Passenger Rights mobile app na kung saan lahat ng numbers ng Passenger Rights Action Desk namin ay pwede nilang matawagan para magtanong. So we have 32 Passenger Rights Action Desk numbers na Yun. Okay. kahit sabihin natin yan ay number na naka-assign sa Surigao, pwede mo tawagan yung taga Surigao kasi kung ano man din yung tanong mo, masasagot din niya. Masasagot din nila. Ayun. Yeah, opo. Parang So, parang walang kausap, dahilan para bang para hindi ko kausap si makausap. Attorney Samudio ba? Parang ganon. Ganito lang po. Parang Parang ganun po, parang ganun. At parang ganun po. At meron din po kaming chat box Yes, sir. kung saan Ayan. pwede rin makipag-chat sa amin yung mga pasahero. 24/7 po yan. Napaka-importante po, sir, Opo. nyo. Alam nyo, ang lalo pat ikaw, yung bang paikot-ikot, hindi mo na malaman. Correct po. Kung Opo, saan pupunta. hindi mo na alam kung saan ka patutungo na. At least kung may ganyan po, iba-iba na meron ka nakakausap. Ano po? Correct po, opo. Attorney Winnie. Ayan, ako, pwede po akong magtanong, isa lang po, Attorney Wirlo. Paano naman po yung karapatan ng mga passengers na nadidelay po yung flight? Sobrang tagal, nag-aantay po sa airport. Ano po ba yung pwede nilang hingiin dun sa mga airlines? Opo. Sa APBR, sa Air Passenger Bill of Rights, ang nakalagay po doon, pag ang delay ay 3 oras na, yun yung tinatawag nating compensable delay, dapat si airline ay nag-uumpisa ng magbigay ng pagkain. Oo, basta ang delay ay umabot ng 3 hours, dapat nagpo-provide na ng pagkain si airline. Ngayon, bukod sa pagpo-provide po ng pagkain, pwede ka rin makitawag na libre, makitext na libre doon sa airline. Ayan. O kaya naman, meron kumbaga ito in combination doon sa Opo. pagkain, sa free text. Pwede ka rin magpa-rebook o kaya magpa-refund o kaya magpa-endorse sa ibang airline na lumilipad din sa ruta na yun. Okay, pwede Opo. pala. Ayun, pero magpa-rebook, magpa-refund, pwede rin po. Opo, pero yun pong rebook, refund at endorsement, exercise po yan, hindi alternative, hindi pwede pong pagsabay-sabayin. Mamimili lang po ng Siyempre, isa. opo. Yes, sir. Opo. Sir Willow, medyo liliwanagin lang natin ano po kasi siyempre yung mga kababayan natin, alam nyo kasi yung mga Pilipino pag nagturo ng blame kahit nakasalanan naman ng iba hindi, ikaw yan ikaw. Kinakailangan ma-distinguish din natin, hindi ko lang alam kung may nag-distinguish din yung batas natin. Siyempre pagpasok kasi ng isang pasahero sa loob ng airport, Opo. lahat i-blame sa airline Di ba? May mga ganun. Meron naman na pagpasok dito, dapat obligasyon na pala ng airline, sa airport naman i-blame. Paano po ba yun? Paano sir yung ganun? Basta pumasok na yung pasahero sa loob ng airport, saan nagsisimula yung obligasyon ng isang carrier doon sa kanyang pasahero? Hindi lamang yung pagbili ng ticket doon sa pagpasok sa airport, sir. Opo. Ganito po yan. Sa loob ng airport, napakaraming sangay ng gobyerno na aktor lahat dyan. May Yes. kanya-kanyang gampanin. Opo. Kasama na din dyan yung mga private companies natin, na mga airlines at yung mga ground handlers. Yes, Ngayon sir. po, ang isang pasahero, as far as the airline is concerned, nag-umpisa yan upon check-in. O kailangan mag-check-in muna siya. Ngayon, ang responsibilidad ng airline, once na nakapag-check-in na si pasahero, hanggang sa makarating siya doon sa airport na pupuntahan niya at makalabas sa premises ng airport. Yun. Oo, oo. nasa batas naman din po yan. Yes, sir. Yes, sir. Hanggang nasa premises ka ng airport, sagutin ka nung common carrier o nung air carrier. Pero mag-umpisa po yan upon check-in. Yes, sir. So, pag halimbawa man po na nagkaroon ng aberya sa check-in, yung aberya yan, it's either madelay ka ng flight or hindi ka na makaalis. Ano? Yes, sir. Doon po papasok ngayon yung ibang karapatan naman, no, ibang entitlements naman na nakalagay sa APBR kung ikaw ay na-bump off. Ayun, yung bump off na yan Oo, naku, nagiging uso yung bump off na yan So, Attorney Wirlo, regardless po, kasi uso na ngayon yung online check-in, di ba, Attorney G. Princess? So, regardless po, kahit online check-in po, applicable pa rin po yan. Yes po, ma'am. Kasi ang online check-in naman, ibig sabihin lang naman nun, nag-check-in ka outside Outside. the airport premises. Apo.
So, applicable pa rin po yun. Pero, Applicable pa rin po. pero meron ako isang katanungan para naman din sa ating mga pasahero. Kailan naman i-consider ang pasahero na late or no show? Oo. Di ba? Minsan, syempre, minsan, kipag-away pa eh. Opo. Pinagpipilitan pa eh. Kailan ba, sir, base sa ating batas, na kukonsider ka, ay late ka eh, no show ka eh, para ma-declare ka ng gano'n ng ating carrier? Opo. Nakalagay po sa APBR, dapat pag mag-check-in ka na, dapat nasa check-in area ka na at least 1 hour before the estimated time of departure. At least 1 So, kung hour. Oo. So kung halimbawa ang estimated time of departure mo is 8 o'clock in the morning, dapat at least 7 a.m. nandun ka na. Ngayon, pag halimbawa dumating ka less than an hour, may karapatan si airline na ikaw ay i-deny from check-in. Yun. Oo, maliwanag po. Maliwanag, yes, sir. So, may karapatan na mag-deny. Aba? Hello, sir? Medyo naputol. Hello? Medyo naputol po sa si Attorney Wirlo ha dahil baka Busy, baka na late o kaya na no show. Ganda pa po ng ating tinatalakay mga kasampay. Nako, kami po ay magbabalik ha at pipilitin namin makontak muli si Attorney Wirlo Sumodyo dahil naputol lamang po ang ating linya. Huwag po kayong aalis. Babalik kami. Nagbabalik po ang Huntahang Legal at kasama pa rin natin si Attorney Wirlo Sumodyo. Yes, sir. Oo, naputol tayo. Yan, Pasensya na po. Pasensya na ha. Sir, paano naman po yung mga PWD o kaya yung mga senior citizen natin? Paano po yung nagkakaiba ba doon sa nabibigay na karapatan sa kanila sa mga ordinaryo nating mga kababayan? Opo. Actually po, pag PWD at senior citizen, meron po yung priority, no? Lalo-lalo na sa pagpila, sa pag-check-in. Yes, Opo. sir. Nire-require po ng ating regulasyon na bigyan sila ng priority or preference sa pag-check-in. It's either merong dedicated counter talaga sa kanila or kung wala mang dedicated counter, talagang sila yung una mong tatawagin o sino po yung mga PWD o senior citizen, kayo po uunahin namin i-check-in. Tama ang minsan meron na po talagang ganun. naririnig ko pa yung mga buntis. Opo, yung mga persons with special needs. Special needs. Apo. Meron pa kasi minsan nakikipag-unahan pa. May mga makukulit din talaga sir na pasahero eh. Hindi naman talaga kasalanan din ng carrier. Hindi ba? In fairness naman, talagang minsan pasahero din lang ang may kagagawan kung bakit nagkakagulo-gulo eh. Oo. Princess, baka may katanungan ka pa Meron kay po sir. akong gustong i-follow up. Doon po sa unang right, major right ng isang air passenger, yung right to be provided with accurate information before purchase. Pero paano po kung yung airline ay nakipag-partner with a credit card company? Kasi meron po silang ganun parang... Maganda ho yung tanong niyo yan. Opo. Ayun. Oo, maganda rin na nagtanong sir. Oo. So, covered din po ba yung credit card company sa ganong Damay ba batas na sila? yan? Damay ba sila sa batas na yan? Opo. Actually po, wala kaming jurisdiction sa mga credit card companies. Opo. So hindi po natin sila pwedeng utusan, no, pagdating sa ticket na binili using the credit card. Pero ang kalakaran po kasi, pag po kayo bumili ng ticket na gamit ang credit card Yes, sir. at kayo ay nag-refund, halimbawa, refund po normally it's 30 days para ma-credit back sa inyo. Okay? Kung sakali mo po lumagpas ng 30 days yan, dyan na po ngayon papasok yung CAB dahil kinakausap na namin ngayon yung airline para bilisin o ma-facilitate yung pag-credit back nung pamasahe o nung pinambili ng pamasahe ng pasahero. Ayun. Pero dapat po kasi tayong sumunod, dapat maintindihan din ng pasahero na dapat isumunod si airline sa patakaran ng credit card. Oo, kasi ibang facility yung Ibang ginagamit. facility yung ginamit eh. Yes, opo. Attorney Mimi. Ako naman po, ang tanong ko lang, meron po bang authority ang Civil Aeronautics Board para maglagay ng, kumbaga ng ceiling, dun po sa prices naman po ng mga fares? Kasi di ba minsan po may seasons na sobrang taas, may panahon, minsan naman, hindi naman, sakto lang. Tsaka yung prices po na yung out of the country at saka within the Philippines, meron po ba? Opo, ganito po yan, ano. Actually, sa halos lahat ng bansa sa mundo,
binibigyan na ng flexibility ang mga airlines na magtakda ng kanilang pamasahe. Pero hindi naman po ibig sabihin na hindi pwedeng pakialaman ng gobyerno. Parang unregulated na. Ano? Yes, sir. Authority pa rin po natin yon. Pero we make sure na reasonable pa rin, yes, sir. reasonable pa rin yung amount na ini-impose nila. Ngayon po, meron tayong mga parameters sa pagtatakda ng pamasahe. Una, kinukonsider po natin yung cost ng airline. Yes, sir. Tapos yung return of investment. At syempre, yung ruta na pinupuntahan. Ayun. O, kasi yung mga factors na yan, hindi ho po pwedeng isa lang ang mawala, buo na yung pamasahe mo. Kasi minsan madalas nangyayari, merong isang ruta na mas malapit, pero mas mahal ang pamasahe. Tama. Pero namang rutang mas malayo, pero mas mura ang pamasahe. Yes. Tapos sasabi, hindi maipaliwanag, bakit pa ganun samantalang pagkalayo-layo nun. Opo. Kasi po ganito, kahit ang ruta ay malayo, kung marami naman pong pumupunta dyan, ibig sabihin malaki ang market, mas malamang po, madaling maibaba ang pamasahe kasi yung return of investment ni airline, mababawi niya dahil sa dami na pumupunta. Ayun, talagang pupulong-pulo ka agad yung aeroplano, sigurado. Kasi po, puntahan yung lugar na yon. Ngayon, pag ang isang lugar po, kahit gano'ng kalapit, kung maliit po ang market niyan, mahirap po magbawi ng investment si airline. So, natural lang po, i-consider niyan lahat ng cost niya. Mahihirapan po siya magbaba ng pamasahe. Ayun, tama. Sir, paano naman po yung tinatawag natin at lagi narinig overbooking? Yan. O yung overbooking, yan ba lahat ng pagkas narinig mo yung overbooking, yan ba ay illegal? Unlawful on the part of the carriers? Ang overbooking po, it's a worldwide practice. Hindi lang naman po mga airlines sa Pilipinas ang gumagawa niyan. Yes, sir. Halos lahat ng airlines sa buong mundo. Ang overbooking po, ibig sabihin niyan, kung ang binebenta mong upuan ay 182 seats, yes, sir. ikaw ay magsosobra sa 182 seats. Tama po. Okay. Under the old regulation, pinapayagan po natin ng airline na mag-overbook ng at least maximum of 10%. Ibig sabihin, pwede siyang magpasobra na ibinebenta ng ticket na 10% based dun sa 182 seats ng kanyang aeroplano. Okay. Pag lumagpas ka sa 10% sa lumang regulasyon, automatic in bad faith ka. Yes, sir. Apo, Okay. apo. So pag dinimanda ka ng pasahero, talo ka na agad sa korte. Tama po, yes, sir. Pero ngayon, tinanggal po natin yung threshold. Kasi gusto po nating mas maging mahigpit sa overbooking. Kaya tinanggal natin yung threshold. Ngayon, ibig sabihin, kahit makaisa ka lang na pasaherong na overbook, pero hindi mo nagampanan yung obligasyon mo sa kanya, liable ka na kaagad. Ayun pala naman. Opo. Naku, mas sumigpit po. Overbook at your own risk. Mas sumigpit tayo ngayon kasi tinanggal na natin yung threshold. Yes, sir. Kasi pag Opo. may threshold ka, whether you like it or not, may karapatan si airline na mag-overbook ng 10%. Tama po. Yes, Pero sir. pag tinanggal mo yung threshold, kahit isa lang yan, at nagka-abir niya na, wala na. Pero sir, okay. Liable na siya kagad. Ganito, sir, Wirlo, sige, nag-overbook. Okay naman, accepted practice yan internationally nga. Ngayon po, so nag-overbook, ano ang solusyon ng carrier base sa kung ano yung panuntunan ng ating batas? Okay. Unang-una po, dapat ipaalam ni carrier na overbook yung flight. Okay, normally nangyayari yan, nasa airport ka na. Okay. So, ipapaalam niya na overbook yung flight, tapos hihingi siya ng volunteers na willing mag-give up ng seat nila para sa ibang pasahero. At pag ikaw ay nag-ask for volunteers o humingi ka ng volunteers, normally may ino-offer kang compensation package para ma-attract mo naman yung pasahero na ibigay yung seat niya sa iba. Okay? So, hanggat walang nagwo-volunteer, hanggat walang kumakagat sa compensation package mo, hindi ka pwedeng umalis. At hindi ka pwedeng lumipad. Nako, Sir Wirlo, teka muna at ikaw ay amin munang puputulin at siyempre, ikaw ay babalikan namin sa mga susunod naming pagtatanghal dahil sa kapos kami sa panahon. Napakaganda po ng ating talakayan at sa mga susunod, iimbitahan ka namin, maging present ka naman dito Personal sa aming na po. programa. Dito Gusto ko makita nitong aking mga magagandang angels dito Sir Wirlo. Sir Wirlo, maraming salamat po. Pasensya lang po ngayon at may activity lang po kami sa office po. Ayan, maraming salamat po. Si Atty. Wirlo Somojo mula po sa Civil Aeronautics Board. Maraming salamat po. Maraming salamat din po. Ayan, sa aming pagbabalik ay sasagutin na natin ang mga ipinadalang tanong ng ating mga kasangbahay pagkatapos lamang po ng ilang paalala.
Nagbabalik po ang Huntahang Legal. Ngayon naman po ay dumako na tayo sa mga katanungan ng ating mga kasambahay. Ito ay coming from Mr. Trinidad of Quezon. Attorney, hiwalay po kami ng asawa ko ng 3 years. Kasal po kami at government employee siya. Ayaw po niya makipag-usap tungkol sa relasyon namin. Ngayon po ay nagtatago siya kasama ang aming mga anak. Ano po ang magandang gawin? Ayun, ako napag-usapan na natin dati yan nung pinag-usapan natin, pwede kang mag-file na sa VAUSI. No, Violence Against Women and Their Ayan. Children. Mas mabilis po kasi Mas kapag mabilis VAUSI. yan, oo. Kasi, di ba, ang sabi nga, hindi lamang physical abuse, hindi lamang economic deprivation, pati yung psychological. Pati po financial. Pati financial. Yung mga ganyan, psychological yan Itinago pa yung anak mga mo. bata po. May karapatan ka rin naman sa mga anak mo, di ba? So sa akin palagay, pwede yung VAUSI. At kaya lang, siyempre, wala kang choice kung hindi pumunta sa korte. Magpa-file ka sa korte. In fact, pwede nga magkaroon ng temporary protective order. Pwede mag-issue ang korte ng pansamantalang ganyan. Pero para po sa akin, ito lang magiging practical lang tayo. Attorney Mimi, Princess. Kasi kalimitan, file ka agad ng file kung makakagawa naman tayo ng paraan na may kausapin kang kapatid ng iyong asawa, kahit pahiwalay kayo, o kaya naman yung mga magulang, para sila na mag-intervene. Kasi once na pumunta po kagad tayo sa korte, alam nyo naman, mahirap po kasi yung nagbabatuhan ng putik sa korte. At saka lalo na, Attorney G, may mga bata kasi na Nadadamay kasi ang mga Nadadamay, bata. oo. So hanggat maaari po iiwas natin yung mga bata sa mga ganyang klaseng iskandalo. Kumbaga sa away matanda yan bakit kayo magsasama ng bata? Di ba? Pero yun po, yun ang karapatan nyo. Pwede po tayo sa Violence Against Women and Their Children. At para po makita nyo yung mga bata, at the same time, makumpel siya ng korte na hindi man sumama sa'yo, pero yung wag i-deprive naman ikaw doon sa mga anak po ninyo. Pero yun nga po, Attorney G, kung hindi talaga madadaan sa magandang usapan, saka po natin, last resort. Last resort na po dapat yun. Kasi minsan po, sa init ng ulo o yung sa damdamin, yun ang gagamitin, at talo po tayo para magastos pa. Kasi kinakailangan kumuha ka ng abogado. Yung nagtatanong po kasi yung yung lalaki na asawa. So, pwede po sa kanya yung VAUSI. Mag-a-apply po sa kanya with regard dun sa anak. Lalaki ba ito? Opo, lalaki. Si Mr. Trinidad po. Para sa akin naman, para sa akin din, gamitin pa rin yung ating unang in-advise, yung practicalidad. Ganun pa rin. Kasi kahit na babae yung mas with more reason nga na wag mong idemanda yung asawa mong babae. Kasi kahit paano nandun yung mga anak mo Di ba? Pagka inistorbo mo yung iyong asawang babae, kapag kahit anong kaso pang i-file mo, di ba, minsan may iba dyan makakaisip pa ng kidnapping. Papailan ng kidnapping kasi yung anak po. yung anak. Alam niyo po, isipin po natin, hindi naman dahil lalaki tayo, pero isipin po natin, yung kapakanan noong mga anak, dahil nasa nanay nila. Istorbohin mo yung nanay, ang sakit diyan nasa mga bata. Di ba? So, daanin po natin. Total naman po na kayo naman yung mag-asawa, kahit na medyo strange kayo for 3 years, nadadaan po yan sa usapan. At saka may karapatan pa din po sa mga anak. Oo, pwede yung visitation rights Pwede kang, kaya lang yun na nga, pupunta na naman sa korte. Wala ka naman barangay na pupunta, lalo kung di naman doon nakatira yung dati mong, yung asawa mo. So, siguro nga po, yung mga magulang o kamag-anak nung asawa mo ang pwede natin gamitin. Attorney M. Ayan, ito naman ang tanong mula kay Texter 3778. Attorney, good morning po. Nahulihan po ako ng .45 caliber pistol. Nakapag-post po ako ng bail at waiting for promulgation na ako. In case na matalo ako, ilang years ba ang sentensya ko? Makukulong po ba ako o pwedeng mag-appeal? Ganito po yun. Siyempre po may kulong po yan dahil yan ay illegal possession of firearms. So, as amended pa nga yan. Kahit nga si Robin Padilla dati, kung natatandaan nyo, nakulong po yan. Ang sinasabi po natin, pwede natin pag-aralan, titingnan po natin, patanong nyo rin po sa may hawak ng kahit na PAW po, yung inyo pong tumutulong sa inyo, patanong nyo po kung pwede naman na magamit nyo yung halimbawa, magpa-lesser sa sentence. Okay. O kaya naman po, baka pwede naman po na baka may ibang circumstances na makapagpapababa doon sa kaso, di ba? Although ito kasi special law. Ibig sabihin, hindi siya covered ng revised penal code na tinatawag na pwedeng gumamit. Pero ang korte naman is so reasonable. What we have is a court of justice, not only a court of law. So nagiging reasonable, ititingnan lahat yung mga factors, mga bagay-bagay. May kulong po talaga ito. Kung hindi po ako nagkakamali, ang kulong po nito ay dahil nga ito ay special law, mga 12 taon.
Illegal possession di ba? Na mga 12 taon po yan. Pwede po kayo mag-apila. Wala pong kaduda-duda. Pwede po kayo karapatan naman po. mag-apila dyan. At habang naka-apila, meron pong pinapayagan na nakapagpiyansa. Post ng bail. Oo, may mga ganun po. Madami po tayong pagkakataon. Maganda rin po na makipag-ugnayan kayong mabuti sa inyo pong abogado. Kahit pribado yan, o makipag-usap po kayo, baka may iba pa silang paraan. Meron pa nga tinatawag na indeterminate sentence. Di ba? May tinatawag pang probation. Yes, Baka naman pwede siya maging basihan ng probation, so hindi ka makukulong, magre-report ka lang sa probation officer. Madami pong pamamaraan. Huwag po kayong mag-alala. You can be given a second chance. Yun ang importante, yung second chance. Parang may hugot, Attorney G. New Year na New Year. Princess. Ito naman po coming from Texter 8464. Ano po sagutin ng credit card holder kung ginamit ng anak ko para mangutang sa bangko without my knowledge tapos di na siya makabayad? Sa bandang huli, alam mo, ako naniniwala dyan, hindi kasalanan ng sa aking sa credit card holder. Palagay ko din kasalanan din nung store na kung saan ginamit yung credit card. Alam mo namang hindi nakapangalan. Hindi Kasi nakapangalan dapat sa kanya. may pirma po yun, Attorney G. Di ba? Tapos may picture pa yan Pero uso po kasi ngayon yung online na magbabayad ka ng credit card. Ay, Oo nga. Tama, hindi ko naisip baka yun. mamaya Tama, yung pala ang ginamit, no? Kasi yung number lang, i-encode mo lang kung alam nyo po, pwedeng magamit. Actually po, sa bandang huli, kayo po ang mananagot doon. Oo, kasi kayo yung nakapangalan. Sa inyo po nakapangalan, nagamit po yung card nyo, dahil pwede na sabihin, ikaw may responsibilidad doon sa card mo So dapat iningatan mo mismo yung card mo. Tama. Pero pagka ba ganun, yung sabi mo sa online, di ba sila nagtatanong ng mga basic information? Wala na. Talagang purely gamit Yung lang. number, usually Number alam mo ng credit credit card card. number, tapos yung expiration, tapos may code sa likod ng Ang hirap nun, credit no? card. Kung hawak mo yung credit card, alam mo Pero na hindi, po ang hirap nung para sa akin, parang ang hirap nun dahil sa pwedeng magamit pala yung credit card mo basta nalaman nila yung mga information na nasa credit card. At saka ang hirap po nangyayari niyan dahil kumbaga mapupunta sa database din. Nung halimbawa nung online shop na pinagbilhan mo Naku, kasi nag-input ka na ng information na yung mode of payment mo Mababiolate yung data ay credit privacy. card. Oo, O medyo napaka-importante ano po pa siya, naman yan. magiging shady area na po siya. Sa akin pong palagay, sa amin pong palagay, mukhang kayo po'y magbabayad, no choice tayo. Kailangan. Pero pagka naman may ibang gumamit na hindi naman talaga ikaw. naman po kaano-ano. At hindi mo naman kaano-ano, at hindi mo naman talaga pinayagan. Ibang usapan naman po 'yon, 'di ba? Medyo pagalitan niyo ng konti yung anak niyo. Opo. Oo, kasi 'di ba? Bawas nyo lang po sa allowance. Paano nakuha yung credit card nyo? Paano, di ba? Pero po yun po, wala po tayong choice. Hindi man po natin Kapag liability po ang usapin hindi rin natin pwede pong i-deny din, hindi natin anak yun. Di ba? Siyempre, in fairness naman talaga, anak natin, and therefore, kinakailangan tayong managot din po doon. Ayan. O, sige, isa pa pong katanungan mula kay Enrique Te. Ang asawa ko po ay na-stroke. Nag-file po kami ng disability pero na-disapprove kasi smoker daw siya. Nag-file ako ng retirement pero ang sabi life insurance muna. Ano po ba talaga ang dapat naming gawin? Wala na kaming pambili ng gamot niya pang maintenance. Alam niyo, yan ang problema po kalimitan, lalo-lalo na sa insurance business. Insurance claims. Una po, pag kami mga ganyang problema, nakausap ko kaibigan ko yung chairman, si commissioner, ang commissioner chairman ng Insurance Commission, si Commissioner Funa. So sinasabi niya talaga, pagka ganun, kinakailangan mag-complain sa amin. Masanay po tayo mag-complain at meron po tayong Insurance Commission na tinatawag. Nasa may United Nations po ang opisina niyan. Kasi po minsan, alam niyo natin, meron talaga mga insurance company, Attorney Mimi Princess, na walang ibang gawin kung hindi maghanap ng butas. Sila lang ngayon gumawa ng kontrata ng insurance. Ang dahil pang hinahanap. For example, noon namang hinainganyo kang kumuha ng insurance policy, wala namang mga pinagsasasabing ganyan. Noong mag-claim ka na, hindi mo naman sinabing may higa ka pala Hindi mo naman sinabing ganyan-ganyan Lahat ng klaseng butas hinahanapan. Di ba? To a certain extent, sana pumasok din yung tinatawag na corporate social responsibility ng mga insurance ka. Malaki naman ang kinikita po ninyo, talaga naman kung kailangan katulad po nito, di ba? So dapat po gamitin talaga yung insurance. Yun po yung purpose Yun ang purpose kaya ka nga kumukuha ng insurance para in times of need, katulad nito, may pagkukuhanan ka o alam mo may mag-handle ng problema mong yan. At saka talagang sa panahon ngayon, Attorney G, madami po akong kilala talaga na nag-o-offer ng insurance. Very active po ang dyan parang parang recruitment sa insurance. So dapat sana kung gaano po sila ka-active sa
pag-iinganyo na kumuha ng insurance, kapag kailangan din po, nandyan din po talaga sila. At ang tawag pa dyan ay, ako hindi tayo nagkakamali, yung tinatawag na contract of adhesion. Adhesion. Ano ibig sabihin po nun mga kasambahay? Ang ibig sabihin nun, princess ay? Ay, yun po ay... Kita mo, recitation yan. Oo nga, nagulat ako. Recitation yan. Ibig sabihin po nun, ang nag-stipulate lang ng mga provisions ng contract ay isang party. Kita mo. At yung kabilang party naman po, walang Parang pipirma. choice, kundi pumirma at pumayag na dun sa Ayan, provisions. pagpunta, ito na yung kontrata. Ayan, pakibasa. Pero prepared na po yung kontrata. Para din yung kontrata sa sa pagka ikaw sumasakay sa common carrier o kaya sa aeroplano halimbawa, printed din pag ako tumakay, baka hindi niyo pa ako payagang sumakay Oo dyan nga po. Wala ka ng choice. Tsaka again, kahit sa mga online transactions, di ba? I-agree with the terms, tapos i-click mo lang. I-click na kaagad, tapos Kalimitan na. po yung insurance policy, prepared na kontrata na po yan. Wala ka naman pwedeng baguhin dyan sapagkat yung po yung kanilang kontrata. Alangan na naman sabihin, eto po hindi ako agree sa provision na ito. Baguhin mo yan. Yung po yung pro forma sa lahat ng kontrata nila. Fire insurance, life insurance, disability insurance, ganun po yun. So para po sa akin, pag po talaga, sulatan niyo po muna ang insurance company yan. At pagkatapos idudulog na po natin yan. Kung talagang magmamatigas ang insurance company sa insurance commission, okay po yung yung mga miyembro ng board ngayon ng insurance commission at talaga pong sigurado na a-action na tutulungan nila kagad kayo. At siyempre, ikaw na muna ito ni M. Ayan, magpapatuloy po ang ating legal consultation pagkatapos lamang ng ilang paalala. Magbabalik po kami. Nagbabalik po ang Huntahang Legal at ipagpatuloy na po natin ang ating legal consultation coming from Gerald of Bohol. Pwede po ba namin ibenta ang minana naming parte ng lupa sa aming papa na minana din niya sa aming lolo? Parehong patay na po ang lolo at papa namin, hindi po napagawa ng settlement. Nasa mother title pa rin po. Gusto po namin ibenta yung parte na minana po namin. Ano po ang pwedeng gawin? Maraming salamat po. Ayun, ang problema po natin dito kasi mga kasambahay, yung bibili niyan, magdidemand dyan na gusto ko makakita ng extrajudicial settlement man lang nung lahat ng tagapagmana. And therefore, nasabi na sa mother title, kung hindi tayo nagkakamali, Attorney Mimi, ibig sabihin yan, yung titulo ng lupa ay nakapangalan pa, maaari sa lolo Sa niya. lolo pa pwede. Na hindi nahati-hati ng mga Hindi pa anak. na-partition Hindi po. pa nahati-hati ng mga anak na kung saan ito yung tatay nila, na may mga kapatid. Siguro dahil lang sa yung parting ito, halimbawa isang kabuuan ng lupa, dito sila nakatira. So yun ang traditional na nakilala nilang ito ang party natin. Di ba? Pero ang problema, yung kabuuan niyan nasa isang titulo pa rin. Maghahanap po kasi ng extrajudicial settlement Yung pong sa akin palagay ang hahanapin pa diyan dapat yung extrajudicial settlement ng mga tiyuhin at tiyahin ninyo. Yung mga kapatid po ng tatay ninyo sapagkat sila po ang automatically tagapagmana nung naiwan ng inyo pong tatay. Kumbaga, kung sa karapatan under the law, meron naman po talaga. Oo. Pero for practicality purposes, syempre nga po mahirap kasi nga hindi mo rin naman identified pa kung alin talaga dun sa portion ng lupa ang sa iyo. Tama Di ba yun. ang pwede mong ibenta? At saka, yun na nga, baka maya-maya magkabentahan kayo. Halimbawa, napapayag po ninyo yung inyong buyer na ibilhin kahit walang extrajudicial settlement, baka po kasi may magpabaliwala ng inyong bentahan, kayo makasuhan pa. Makasuhan pa kayo, baka sabihin nung binila nyo yung estafa. Kasi sinasabi mo, nakausap mo lahat ng mga tiyuhin mo, tiyahin O baka, bakit may pirma sila tapos nagrereklamo ngayon ito, ganyan. O di pineke mo yung pirma, na falsification ka pa. So, ang importante po, magkaroon ng tamang dokumento na magpapatunay ng hatian. At yun ay tinatawag na extrajudicial settlement po ng estate. Napaka-importante po nun sapagkat hindi rin yun po yung mapapan-transfer yung title. Hahanapan ka ng Register of Deeds ng, teka muna, bakit nasaan yung nakapangalan to sa lolo nyo o nasaan yung bentahan man lang o nasaan yung last will and testament ng lolo nyo na sa inyo pinamamana. Kung wala, nasaan yung extrajudicial settlement at nasaan yung deed of sale nyo ngayon dito sa komplikado po. Kung medyo mahaba po yan, kinakailangan po tayo kumonsulta na sa abogado kapag kaganyan upang gawin ang tamang dokumento. Hindi pa pwedeng dito wido-wido lang sa ganitong klaseng problema. Attorney M. O isa pang katanungan mula kay Texter Azenith.
Good morning po. Ano po ang pwede kong ikaso sa taong pinatira ko sa bahay ko pero inaangkinan niya ngayon? Di pa po ako tapos magbayad sa pag-ibig pero nakapangalan po sa akin ng property tax, metro ng tubig at yung titulo po. Pero naipangalan niya sa kanya ang linya ng kuryente kasi may kakilala siya. Yun. Wala pong batas na nagsasabing pwede ka magmay-ari ng bahay at lupa dahil lang sa'yo nakapangalan ng kuryente. Kung ganun po, pupunta ako sa may bandang Dasmariñas Village saka Forbes Park. Sa akin ko na ipapangalan ng mga gusto kong bahay doon para akin Kuryente lang pala. Kuryente lang pala ang katapat niyan. Hindi po, sa inyo po yan. Wala pong kaduda-duda. Kung gusto niyo po, filean niyo po na ejectment. Unlawful detainer. Pailan niyo po yan yung na unlawful detainer yung nakikitira na nga ng agaw pa pailan niyo po yan. Pagka ako pa yan, papailan ko ng criminal case, usurpation of rights over real property. Criminal case pa yan. At the same time, yung civil case. Di ba? Parang para sa akin po kasi, kaya nakakainis yung mga ganyan, ang lalakas ng lubang kakapal ng mukha na pinatira mo na nga, di ba? Parang pinakain mo na, pinatira mo, ganyan, ikaw pa yung... pero huwag po kayo mag-alala, protektado po kayo sa At saka, siguro Attorney G, nalilito po yung mga tao kung ano yung pagkakaiba ng owner at saka yung possessor. Magkaiba kasi yung ownership at saka possession. Kahit na ikaw ay nakatira dyan, kahit hindi na parang ibig sabihin appearing to be the owner. Hindi sa papel naman pala. Na kinikilala ng ating mga patakaran at batas, hindi naman pala sa kanya, possessor ka lang. Oo, possessor. Iba po yun sa ownership. Magkaya Kaya yung parang sa China rin yan Yung China, possessor. Possessor lang sila noong West Philippine Sea. Dahil nandun sila, hindi naman sila owner. Kasi may decision ang International Tribunal. So, dyan huwag kayo mag-alala dahil sa inyo po yan. Dahil tama-tama, may mga dokumento kayo mula sa pag-ibig, hinulug-hulugan nyo yan. Tsaka yung titulo po, nakapangalan sa kanya. Pero magwo-work po ba dito yung tinatawag nating yung acquisitive period na 30 years kung in bad faith? Ito naman, hindi naman talaga hindi ito papasok dito. Hindi. Kasi yung 30 years na tinatawag, pumunta ka sa isang lupa, halimbawa, pagpunta mo sa lupa, wala man lang bakod. So, medyo tinabas-tabasan mong ganyan, tinanim-taniman mo, nakakasampung taon na wala man lang pumupuntang, akin yan. Bumilang pa ng another 10 years, wala man lang nagsasabi, napabakuran mo na, napalagyan mo na, wala naman nagsasabing kanya yan. Nakatatlongpung taon na. Wala pa rin lumalapit sa'yo, yung pwede nang ikaw na ang magmay-ari na yan. Pero ito, alam niya po from the start na may nagmamay-ari. Madami po kasing ganyan. Siyempre, yung lalo naghuhulog, mayroon naman talagang ibang bahay. So, para may tagabantay ba? Sige, ako ay naaawa. Dito ka muna, dito ka na muna. By mere tolerance na. Tapos nakakuha ng sariling batas na ang sinasabi, pagka nagpalakabit ka ng kuryente, sa'yo nakapangalan na, medyo, po yan, medyo sumusuway na sa ating mga batas yung mga ganyan. So, sa inyo po yan, huwag kayo mag-alala, pwede nyo pong paalsin. Meron pa kang tinatawag na use of force yung talagang yung talagang na-violate yung iyong right doon sa parang nag-trespass. You can use force. Yung self-preservation na Siyempre naman talaga. Ibig mo, ikaw pumupunta ka sa sarili mong bahay. Ikaw mismo ang chupi. Siyempre, as an owner, may karapatan ka. May karapatan ka you have the right to possess. Use, abuse. Yun ang mga sinasabi na. Napaparecitation tayo. Use abutendi, use pruendi. Yung mga ganun po. Yan po yung mga karapatan ng isang... Yes, yun yung mga karapatan ng isang may-ari. Owner. Ng isang ari-arian. Princess. Ito naman po, galing sa Facebook kay Chinsin Pasahedda. Ask ko lang po, attorney, pag under po ba kami ng co-op, may habol po kami kasi ililipat na kami sa direct na company. 4 years na po ako under ng co-op. Until now, hindi pa din ako nagpapa-absorb kasi hindi naman po kami binabayaran ng length of service ng co-op. Until March na lang po ang contract ng co-op sa company na pinagtatrabahuan namin. Saka co-op pa kasi ang nagpapasahod sa amin. Lumalabas po, base sa inyong pagkakadetalye, baka po may konting kulang pero base po ang inyong direct na employer, ang co-op Hindi mismo yung kumpanya kung saan naandun yung co-op. So kung ano po yung mga karapatan, ano po yung mga bagay-bagay patungkol sa employer-employee relationship ay between sa inyo at nung co-op po ninyo. Nakikita ko po ba sa pagdidetalye nyo na ang lahat ng control ng control sa iyo kung paano ka magtatrabaho, anong oras ka magre-report, etc., ang may control co-op. Therefore, ang yung po ang test yung test, sino ba ang nagpapasweldo sa akin? Fourfold test po na tinatawag. Sino ba ang nagsasabi sa anong oras ako magre-report? Sino ba ang lahat ng bagay? Yung control test na yan ay mukha po yung co-op and therefore,
yung co-op po ang employee. So yung pong may mga yung reklamo nyo patungkol diyan, patungkol sa termination, patungkol sa mga other benefits ay sa co-op po. And therefore, kung ayaw nyo sumunod sa inyo, punta po kayo sa pinakamalapit na regional office ng Department of Labor and Employment. Meron pong form na pinipilapan doon, checkan nyo lamang at yun ang isusumiti po ninyo. Ayan. At siyempre mga kasambay, naku po, talaga namang Dami, Attorney G, siyempre, Princess, nagtatanong. sa unang araw ng ating bagong taon ng 2019, naku, pasalamat tayo lahat hindi naputukan. At tayo lahat buhay na buhay pa tayo ni pag-asa ang ating bansa mga kasambahay. Sa mga hindi po namin nasagot, naku, aabangan niyo po muli kami sa susunod na araw. Ano po? At siyempre, batiin mo muna, Atty. Mimi. Ayan. Happy 2019 sa lahat ng mga Facebook viewers natin. Ang dami. Lagi. Lagi ang comment nila, ang ganda pala ni Princess. Lawyer na si Princess. Parting words mo, Princess, greetings, etc. Ayun, happy 2019 po at katulad ng sinabi ni Attorney Mimi at maraming salamat po sa pag-imbita po sa akin muli. Naku, lagi Tinawid yan. niyo pa po ako sa Lagi yan. from Oo. 2018. Attorney Mimi. Ayan. Siguro po gusto ko na lang na maging mas positibo tayo sa 2019. Sana lahat mas maging open sa mga bagong experiences at mas maging grateful. At kagaya ng sinabi ko kanina, hanapin lagi ang silver lining sa lahat ng experiences natin. Ito, binabanggit ko naman ito lagi, kahit nung panahon meron pa tayo noon pa. Sa huntahang legal, lagi natin sinasabi, kayo ay magtanong ng hindi makulong. Maraming salamat mga kasambahay sa inyong pagsubaybay sa inyong programa. Lagi po niyong tatandaan na sa isang malusog na bayan, sumusunod sa batas ang mga mamamayan. Susunod na po ang UNTV News Break. Maraming salamat po.